Manalangin po tayo, Panginoong Hesus, muli kaming lumalapit sa inyo pong harapan sa mga oras na ito, nagpapakumbaba, nagpapalinis na inyong nga pong banal na dugo. Dalangin namin, O Father God, na gabayan nyo kami sa aming pag-aaral tonight, malayang kumilos, sa na Espiritu, sa aming kalagitnaan. Be our speaker, be our teacher, Panginoon, and we pray na magkaroon ng buhay ng kapangyarihan ang bawat salita na aming pag-aaralan tonight. Sa inyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong topic 181, A New Vessel, the Responsive Heart. Kukuhanin po natin yung ating main verse sa Ezekiel chapter 36 verses 26 to 27. Ang sabi po ng New Living Translation, And I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender, responsive heart, and I will put my spirit in you so that you will follow my decrees and be careful to obey my regulations. Church, ang verse na ito, very meaningful para po sa akin. Kasi 15 years ago, I was praying unto God. So, bago pa lang po akong Kristiyano that time, then I was crying unto God, nagde-devotion ako, and then sabi ko, Lord, bibigyan niyo ba ako ng bagong puso? Bibigyan niyo ba ako ng bagong spirito? Kasi sabi ko, 'di ba, kahit na minsan gusto natin gumawa ng tama sang-ayon sa kalooban ng Lord, pero minsan pasaway tayo or minsan hindi natin masunod or magawa ang dapat nating gawin. And then when I opened the Bible, binasa ko yung Ezekiel chapter 36, and then ito nga yung nag-strike sa akin na meron palang ganitong verse na nagsasabing bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuting aking mga utos. Alam nyo nung nininilay-nilay ko to, kasi kanina nag-preach po ako sa Light of the World Makati. I was invited as the speaker. Ang daming revelation sa akin ng Lord dito sa Ezekiel chapter 36 na to, na it was also written in Ezekiel chapter 11, Hebrews, Jeremiah, paulit-ulit na sinasabi ng Lord yung verse na to. And then ang malinaw po dito, nung tayo po ay na-born again, ibig sabihin nung na-born again, tayo nakakilala kay Lord, nabuhay ang ating kalagayang spiritual, nagkaroon tayo ng relationship kay Jesus Christ, nagkaroon na po tayo ng bagong puso, ng bagong spirito. Binago na tayo ng Lord. Ibig sabihin nun, dahil meron tayong bagong puso, meron tayong bagong spirito, kaya po nating sumunod sa kalooban ng Lord. Kaya ang sabi dito, 'di ba? Kaya tayo bibigyan ng Lord ng bagong spirito, ng bagong puso na nangyari na po sa atin upang makalakad tayo sa tuntunin ng Panginoon at masunod natin yung kanyang mga utos. Kasi kung sarili nating kakayahan, sarili nating kagustuhan, hindi po talaga tayo makakasunod sa Panginoon. We need the power of the Holy Spirit. And the good thing about that one is binigyan na nga tayo ng Lord ng bagong puso, ng bagong spirito. The Holy Spirit already resides in us. Remember that our body is the temple of the Holy Spirit. Kaya tayo po ay makakasunod na sa kalooban ng ating Panginoon. The Lord God is in the business of transformation. Not just outward behavior, but deep inner renewal. Siyempre, yung typical na nakikita ng tao kapag tayo po ay merong relationship kay Lord, bakit si kuya, si ate, bago na yung kanyang paraan ng pananamit, mahinahon na siyang magsalita, 'di ba? So tumataas siya ng kamay, hallelujah, nagpe-praise, nagwo-worship kay Lord. Pero more than that, the Lord God is in the business of inner renewal. Yung pangkalooban natin ang binabago ng Lord more than the outward behavior that we have. At hindi po yan kayang gawin natin as tao. Hindi kayang gawin ng church, ng pastor, ng anyone leader. It is the work of the Holy Spirit. He doesn't patch up the old. Hindi katulad ng 'di ba kapag may nasirang damit, okay, ipapatch ko na lang siya para mukha pa rin siyang bago. Pero the Lord God creates something new. Pag sinabing create something new, the old has gone, the new has come. Pinatawad na tayo ng Lord sa ating mga kasalanan, past, present, and even future sins. Kaya we can start all over again in the presence of God. A responsive heart is one that listens, one that obeys, and one that loves like Jesus. So yun po yung gusto ng Lord. Nakikinig tayo ng salita ng Diyos katulad ng ginagawa natin tonight. Siyempre, more than just listening to the Word of God, we obey. Sinusunod natin kung anong sinasabi ng salita ng Diyos
at tayo po ay nagmamahal. We love God, we love others katulad ng ating Panginoon. And it's not natural. It's supernatural. Pag sinabi kasi natural, nature sa atin, kaya natin gawin on our own, pero it's supernatural. That is the work of the Holy Spirit in our life. That kind of heart is only possible through the work of the Holy Spirit. Kaya nga napakahalaga talaga that we acknowledge the presence of the Holy Spirit in our lives, in our Christian journey, para patuloy po tayo makapagpatuloy sa Panginoon. Yung Ezekiel chapter 36 na binasa po natin, it was written by Prophet Ezekiel. Si Prophet Ezekiel, he prophesied during Israel's exile in Babylon, a time of national judgment and spiritual decay. So yung mga tao, lumalayo na sa Panginoon, yung mga Israelites, sumasamba sa Diyos-Diyosan, pasaway. Ayan. So the people had hardened their hearts and they turned away from God. Yan. Lumayo sila sa presensya ng Lord. Pero maganda dito, yet in the midst of this, kahit na nag-turn away sila from Lord, ang tigas ng ulo nila, tigas ng puso nila, the Lord God promised restoration. Pero ang maganda dito sa book na binasa natin, hindi lang ito about land restoration na i-restore back sila as nation ng ating Panginoon, but of hearts. And that is very wonderful, 'di ba? Kasi ang Lord, kapag binago yung ating puso, the rest will just follow. He would give them a new spirit and a new heart responsive to Him. Kasi nga, di ba, on our own, hindi naman talaga natin kayang sumunod sa Panginoon. We need the power of the Holy Spirit. Kaya yun ang pinarapesay ni Ezekiel through the Lord God. It was a prophetic glimpse of the new covenant fulfilled in Christ and poured out through the Holy Spirit. Kaya nga, di ba, sinabi ni Jesus Christ, kailangan nang bumalik sa Ama para bumaba ang banal na Espiritu. At sa kapanahunan po natin, nangyari na po yan. Di ba dun sa Acts chapter 2, bumaba yung Holy Spirit doon sa early Christians. And up until now, nasa atin na nga po yung banal na Espiritu. So it is a prophecy. Kasi di ba yung Book of Ezekiel, that is in the Old Testament. Wala pa si Jesus Christ during that time, pero it was prophesied na darating nga yung banal na Espiritu. So, 3 points to ponder tonight. So, point number 1 po natin, the Holy Spirit gives us a responsive heart. Yan, mababasa po natin ito sa 1 Samuel chapter 3 verse 10. Samuel heard God's voice as a child and responded, "Speak, Lord, for your servant is listening." May ganyang awitin. "Speak to me, Lord, your servant is listening." Ayan. So, ang ating pong supporting verse sa Romans chapter 8 verses 3 to 4, the Spirit enables us to live according to God's ways, not the flesh. Again, it is the Holy Spirit na tumutulong sa atin para lumakad tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Yan. A responsive heart is sensitive to God's voice and quick to obey. It's not just about hearing the word of God. It's about heeding. Pag sinabing heeding, sinusunod mo. More than just listening, ina-apply mo kung ano yung ating napakinggan. At dapat sensitibo tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. At kung may sinabi ang Lord sa atin, we should obey the Lord. Yan, di ba? Sa 1 Samuel 3:10, yung binasa natin, si Yahweh ay lumapit kay Samuel. Bata pa po dito si Samuel at muli itong tinawag, "Samuel, Samuel." Sumagot si Samuel, "Magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod." So kapag dumating sa time na may tinig ng Panginoon, tinatawag ka ng Lord, ang sabihin po natin, "Speak to me, Lord, your servant is listening." Katulad ni Samuel, maging sensitive tayo, makinig tayo sa sinasabi ng Diyos. Romans 8:3-4. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pauwi ng kasalanan. Kasi di ba hindi natin kayang iligtas ang ating sarili? Kasi tayo ay makasalanan. So, kailangan ng anak ng Diyos, 100% God, 100% man, kaya siya nagkatawang tao upang pauwi ng ating mga kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Kaya malaya tayo ngayong nakakalapit sa biyaya ng Diyos. Ginawa ito ng Diyos upang ang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. So yung point number 2 ko po, He puts His Spirit in us to do His will. Ang Lord, nilagay niya yung kanyang Espiritu sa atin para tulungan tayo na masunod
yung kalooban niya sa buhay natin para sa atin din namang ikakabuti. The disciples, once fearful and confused, they become bold witnesses after receiving the Holy Spirit. 'Di ba? Yung power to preach the gospel, to heal the sick, 'di ba? To cast out demons, lahat po yung kapangyarihan niya ng banal na espiritu. Ang Lord ang nag-empower sa atin to do that for His glorification. Sa Titus 3:3-7, we were once foolish, but through the Spirit we are renewed and we are empowered. Babasahin po natin yan later on. The Spirit doesn't just convict us, He equips us. Hindi lang basta sinasabi sa atin ng Holy Spirit, okay, mali yan, wag mo yan gawin, hindi makakabuti sa'yo. Pero kapag may mga bagay na kailangan natin ng knowledge, ng wisdom, ng direction, ng instruction, i-equip tayo ng Holy Spirit na mangyari yon, na magawa natin. He enables us to walk in obedience and reflect God's character. Di ba yung sinabi ko kanina na minsan gusto mo naman na maging kamukha ng Diyos, gusto mo naman na sumunod talaga sa Panginoon, pero nahihirapan ka. Kailangan mo pala si Holy Spirit. You need to acknowledge the presence of God, the presence of Holy Spirit in your life para you can walk in obedience at ma-reflect mo yung character ng Panginoon. Remember, our ultimate goal is Christ-likeness, maging kamukha ng ating Panginoon. So ito na nga yung Titus 3:3-7. Sabi dito, ito yung kalagayan natin ha. Nung una, tayo rin mismo ay mga hangal. Dati natin yung pagkatao, hindi masunurin, naliligaw at naging alipin ng mga makamundong damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ng masamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinapuutan ng iba at sila'y kinapuutan din natin. Pero sabi ng verse 4, ngunit ng mahayag ang kabutihan, ang pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, so si Jesus Christ, iniligtas niya tayo, pero daguting hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. At praise the Lord, dahil kasi kung dahil sa mabubuting gawa, walang maliligtas sa atin, di ba? Kasi filthy rags lang lahat ng ating good works. Kasi eventually magkakamali at magkakasala po tayo. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo'y ipanganak na muli. So yun yung born again experience at magkaroon ng bagong buhay. Yun yung kalagayan natin ngayon. Isa na tayong bagong nilalang. Wala nang luma nating pagkatao. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na Seso Kristo. At sa verse 7, upang tayo gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo maging tagapagmana ng inaasahan nating buhay na walang hanggan. Diba? More than just Jesus Christ pala is my Lord and my Savior. Hindi lang pala ang extension ng kanyang grace, ng kanyang love ay para dito sa mundo. In-extend niya even sa life after death, sa buhay na walang hanggan. Kaya nga hindi tayo pang lupa, tayo po talaga ay pang langit. Yung last point ko po, ask God for a heart like Jesus. Diba si David, he was called a man after God's own heart. Si David wasn't perfect. Alam na natin yun, napag-aralan natin, nagkasala si David, nag-commit ng adultery, 'di ba? Murderer, 'di ba? But he was repentant. He was passionate and obedient. Hindi man siya perpekto, pero andun yung puso niya para sa Panginoon. Hindi nagpalit ng Diyos si David. Sa Psalm 139 verses 13-14, the Lord God knows us intimately and desires to shape our hearts. Ang Lord kilala ang bawat isa po sa atin. Kahit na ang dami-dami nating taong nabuhay dito sa mundo, the Lord knows us individually. Yan, sabi dito, Jesus had compassion, He had humility and obedience. A heart like His is formed through surrender and intimacy with God. Para pala maging kamukha natin si Jesus, maging katulad natin ng Panginoon, kailangan isurrender natin ang lahat sa Panginoon, magkaroon tayo ng malalim at personal na relasyon sa ating Panginoong Heso Kristo. Sa Gawa 13:22, at nang siya'y alisin ng Diyos, referring to Saul, yung unang hari ng Israel, si David naman ang pinili ng Diyos upang maghari sa kanila. Sinabi ng Diyos tungkol sa kanya, si David na anak ni Jesse ay isang lalaking aking kinalulugdan na handang sumunod sa lahat ng nais ko. Tingnan mo who empowers David
na sumunod sa lahat ng nais ng ating Panginoon. Siyempre yung Panginoon mismo. The Lord God empowers him, He equips him na masunod lahat ng kalooban ng ating Panginoon. Kahit na minsan nagkakamali si David, katulad natin, hindi tayo perfect, pero ando na passionate. Itong si David, hindi nagpalit ng Diyos, ando na obedient siya sa Panginoon, ando yung kanyang humility sa Panginoon. Sa awit 139 verses 13 to 14, ng anumang aking sangkap, para sa atin po yan, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. So nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating mga ina. Sabi doon, ang Lord ang lumikha sa atin. Pinupuri kita o Diyos. Marapat kang katakutan, ng lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay sa loob ng aking puso. Lahat ito'y nakikintal. So church, for our conclusion tonight, we are not born with responsive hearts. Wala makapagsabi sa atin na, itong batang ito, pinanganak siya na talagang sumusunod na sa Panginoon. Natural po sa atin, we are born with hearts of stone. 'Di ba? Kasi nga, nature natin yung tao, sinful yung nature natin. Katulad ni Eva at saka ni Adan, 'di ba? But God, in His mercy, He offers a divine exchange. So, yung tinapos na gawa ng ating Panginoon sa Cross of Calvary, that is very meaningful. Maraming ibig sabihin po yun. At andun yung divine exchange. Our hardened hearts for hearts of flesh. Kasama sa tinapos na gawa ng Panginoon na palitan yung matitigas nating puso sa pusong masunurin. Through the Holy Spirit, we become new vessels, soft, moldable, and filled with His presence. This transformation is not just a one-time event but a lifelong journey of renewal. So the good thing about this one, patuloy at patuloy tayong tinuturuan ng Lord na sumunod sa kanyang kalooban. 'Di ba? Kasi darating ang time, kahit na matagal ka ng Kristyano, magkakamali ka, magpo-fallback ka, 'di ba? Pero balik ka lang sa presence ng Lord. Kasi ang Lord lang naman talaga is in the business of transformation, and we are being changed by the Lord from glory to glory. At ang mahalaga dyan, hindi tayo hinuhusgahan ng ating Panginoon. So, paano ko po siya i-apply? Spend time daily in prayer. So, ask the Lord God to soften your heart. May mga area ng buhay mo na matigas ang puso mo, matigas ang ulo mo, pasaway ka. So, humingi ka ng gabay, ng tulong ng ating Panginoon. And then, alam mo, dapat napapractice mo yung listening. You have to pause and ask, Lord, what are you saying today? Hindi laging as lang tayo ng asa, Panginoon, nagdideman tayo na gusto natin gawin, mangyari sa buhay natin. Pero dapat marunong yung tayo makinig. Lord, ano bang gusto mong gawin ko? Ano bang pinapasabi mo sa akin sa mga oras na ito? And naniniwala ko tonight, kinakausap ka ng Lord sa mga salita na iyong napapakinggan. At kapag narinig mo yung tinig ng Lord, obey quickly, even in small things. Kahit na may malit na pinapagawa ang Lord sa'yo, pero clear sa'yo na ang Lord ang nagsabi niyan sa'yo, sumunod ka. And then surround yourself with people who model a responsive heart. Yung mga tao na may pusong mag-serve sa Panginoon, andun yung desire talaga na magpalago, lumalim ang relasyon sa Lord. And then i-reflect mo yung Jesus compassion and ask the Spirit to cultivate that in you. Kasi di ba desire natin na maging katulad tayo ni Jesus Christ. Maging compassionate, maging loving, maging forgiving, di ba? So, pag-aralan natin yung character ni Jesus Christ, i-imbibe natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ang challenge po sa atin tonight, Lord, make me a new vessel, soft in your hands, responsive to your voice, and filled with your spirit. Panginoon, salamat Lord that we are a new vessel. Meron po kaming responsive heart. Sapagkat siyang tunay nga na binigyan niyo na po kami ng bagong puso, ng bagong spirito. Kaya Lord, ang panalangin po namin tonight, patuloy niyo po kaming gabayan na makasunod sa inyong kalooban, bagamat may mga challenges, may mga hurdle, marami po kami mga problema at pinagdadaanan sa buhay. Pero Lord, mas pinipili po namin magtiwala sa inyo. At naniniwala kami, O Father God, na through you, Panginoon, mapapagtagumpayan po namin ang lahat ng bagay dahil kasama ka namin. You love us, you empower us, you strengthen us. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. In Jesus' name we pray. Amen.